Early in the morning. Oras, walang tilay. Animiran na minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Pangipanuntal na programa tayo. Ikarma Health Options. Early in the morning. Agaw lalangulan na Sabado, pizza di si 8 na bulan na Nobyembre taon 2023. Sa kilalangulan na edisyon na saya na programa. Sponsored na Ikarma Health Options, panamaglay ng Dr. Glenn Soriano. Para sa ratay gabayuran itupat. Anto ka man iraratay lilik na unyon na sakit. Sa ragyo rarata niya itawag at panamaglay na telepono 0920-954-8473 0968-677-7070. Isasalamat tayo at kinang kaaron liway at pinagantabay ito at sa may programa tayo early in the morning. Consultation on the air. Kaiba tayo si Dr. Glenn, mangipaliwawa at sararatay anto kamanlaran itupot yura lilik na inyo. Aratay sakit-sakit na lamalaman nyo. Numan bilang, aray importante natin niya pantungtungan tayo ay sakit iya diabetes. Ta si katuya so balbalag ya problema base mutla research at atay gagimira siguro jad samplura ya katao at nayaring pitura at sararatan so walaan nasakay atagay blood sugar base mutla at Philippine Statistics Authority. Milyon-milyon ya katao sa walaan na sakit iya diabetes. 35,000 at sararaya o masulok ng 35,000 at mampapadialysis. Ya si katuya so mampapakapoy na satay immune system tayo. At anto kasi sumanupog ya gawon. Adakala so nadadamage siya parte na lamalaman tayo. Nilira ada saya itatawag tayon diabetes. Araya at itapot tayo at kinan na Dr. Glenn Soriano. Noan tumambilang sumanupag yagawan tapyan na kontrol sa itagay na satay blood sugar. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Early, at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood dito sa ating live streaming dito sa Pilipinas at all over the world. I'm happy to see na marami talaga nagre-reply at marami rin nakikinig sa atin dito at tuloy-tuloy kung ganyan, mawawala itong mga sakit natin katulad nitong pag-uusapan natin ngayong umaga, ang diabetes, ang kasama sa mga top 3 na sakit sa mga Pilipino sa buong mundo. Kumusta yung mga pasyente natin, Dok, na binabantayan ninyo? Anong ano nila ngayon? Kalagayan nila? Actually, nakakatuwa ang feedback natin yung tinatawagan ko yung iba, yung on long term, 1 to 2 years na gumagamit ng Ikarma. Yung iba, sinasabi nilang dahil sa kanilang restricted budget minsan siyempre, alam niyo naman na lahat na ng mga binibili na gamot may presyo. Kasama naman din tayo sa sa Ikarma. Sabi nila pagka nauubusan din ng budget, tumitigil din ng pati pag-inom ng Ikarma,
bumabalik yung kanilang mga problema. Kaya tuloy-tuloy nilang ikarma, nawawala pa rin na yung mga symptoms. Talagang malaki ang tulong ng ikarma sa kanila. Kaya recommendation ko sa inyo, kung kayo may mga problema katulad ng high blood sugar na ang cause ng diabetes, subukan nyo ang ikarma. Baka makatulong sa inyo ito. Yes. Ang problema ngayon, Dok, na parang may shortage ng supply na ikarma sa mga butika natin ngayon. Well, hindi ko alam kung totoo yung shortage na yan. Kami na wala naman shortage sa supply, palagay ko kung gano'n merong shortage ng distribution. Kasi ka-order lang itong mga retailers natin, itong mga major drugstores, ka-order lang din nila. Palagay ko medyo baka mabagal ang order lang kasi yung mga consumers ng ikarma, bumibili sila ng kahon-kahon. Ang stocking nitong mga drugstores isang kahon lang. hindi sila mag-stock na marami. Ayun. So, ang advice ko sa inyo, kung napupuntahan yung drugstore, walang available, pakitawagan na lang yung kabilang branch, baka meron naman sila. At talagang kung matagal na wala, pwede nyo akong tawagan para itulungan ko kayo dyan sa supply ninyo. Doon ba sa office ninyo may mabibili doon? Meron din talagang kwan, dun sa ating bodega dito sa Dagupan. Meron naman mabibili. Okay. Laging available naman yan. Yun. Itong diabetes na ito, Doc, kasi dami-daming ang nagsasuffer dito sa mataas na blood sugar. Pangkaraniwan na ba ito na talagang hindi naman siguro tawag natin dito, parang sipon na kumisan dumarating, kumisan mawawala, o ito talagang nandyan na yan, inborn, nandyan na yan, or hereditary ba yan, o saan mo makukuha yung mga ganitong klaseng uri ng sakit? Well, sa akin, lagi kong kino-contest yung term na sinasabi nilang hereditary. Mas ako, bilib ako doon sa sinasabi nilang yung kung ang ini-inherit, ang minamana, hindi yung sakit, kung hindi yung kaugalian ng Pilipino talaga sa diet. Kung ang diet ng grandparents pareho ng diet ng parents, siyempre minana nyo rin ang diet. Yan, ang diet na yan is a diabetic diet. Okay? So, ang nangyayari from birth through childhood, through adult, hanggang sa mag-old age na, hindi pa naman nagbago ang diet na minana from the grandparents, etc. So, yung grandparents na diabetic because of that diet, minana na rin yan yung sakit hanggang sa grandchildren na. So, pwede tayong gumawa ng research dyan kung ano yung punot dulo ng itong mga ganitong sakit. Hindi lang sa diabetes. Pero ako nakikita ko, yung inoobserbahan ko, basta ako meron ako tinatanong na yung mga diabetic na candidates kung kumusta yung kanilang pamilya, yung parents, yung grandparents, at meron yung kamag-anak yung na merong high blood sugar or diabetic talaga. So, tinatanong ko naman sa kanila kung kumusta yung kanilang lifestyle, at ang revelation talaga is yung very poor ang lifestyle kasama ng nutrition diet, kasi high in yung mga bawal, hindi naman sa bawal pero in excess talaga ang consumption, sugar, salt, at saka mga fat na ganon na dapat bawasan. Kung ako, maniwala ako na kung bawasan nyo yung lifestyle at saka ako ng family, pwede sa mga susunod na generation mapipigilan ang labas ng mga sakit ng katulang diabetes. Yes, pero sinasabi naman nababasa natin sa social media, nakikita natin, sinasabi na hindi raw nakukuha naman sa matatamis na pagkain ang diabetes. Well, hindi talaga nakukuha yung directly. Kumain ka ng matatamis for 1 week, for 1 month, for 1 year, hindi ka naman talaga tatamaan ng diabetic. Pero mayroong difference yan. Kung kumain ka ng
high sugar diets and no exercise, yung kasama sa lifestyle for an extended period of time, yung matagal na, yung ganon, doon magde-develop ang diabetes. Ganon. Ibig sabihin yan, mag-indulge ka sa high sugar diet or no exercise or yung puro stress for more than a year, which is yung usually the case of ito may mga chronic diseases, doon pumapasok ang sakit. Pero kung mag-indulge ka lang, sabihin natin itong Christmas holiday, every day until Christmas, meron kang cakes, meron kang matamis, meron kang candies, because of yung mga holiday celebration, hindi problema yan. Basta after the holidays, the full next year naman, meron kang 365 days to correct yung anong ginawa yung pag-celebrate, gano'n naman yan. So, pwede naman ipasok naman itong mga yung support at saka repair at saka maintenance na mga kailangan gawin para makontra yung nangyari dito sa celebration. Huwag nyo naman alisin ang makaligayahan ng buhay, pero gumawa rin kayo ng paraan para makorek naman yung indulgences ninyo. Ganon. Bakit yung mga nagkakaroon ng diabetes ngayon, pabata ng pabata? Because of yung generation through generation. Alam niya naman yan, pabata ng pabata. Yung lifestyle ng parents mula nung the generation before. Nakikita naman natin yung sa mga children today, nagmamadali lahat ng parents because of yung lifestyle ng parents. Lagi nagmamadali. So, binibigay para tumahimik yung bata, yun yung mga soda, yung mga candy, yung mga junk food. So, maaga pa, lumalabas na yung sakit ng bata. Yun. So, doon nakukuha lahat sa mga Yung mga pagkain. Pagkain yung sa ngayon, yung available. Kung makikita nyo naman talaga ngayon hindi priority ang proper nutrition ang upbringing ng mga bata ngayon. Okay? Hindi lang sa pagkain, kung hindi sa lifestyle. Sabihin natin, imbes na yung may program yung mga bata for yung outdoor activities, sports, at healthy activities, nandun na lang sa bahay, naglalaro ng mga gadgets. Yung cellphone, yung iPad, nanonood lang ng TV. So, yan ang unhealthy lifestyle para sa mga bata. Dapat lumalabas sila to yung for exercise and more health activities. So, yun. Karamihan na kasi ngayon, puro junk foods. Junk food. Yun talaga ang it's not yung sinasabi ko, yung the junk food itself na gumagawa nito makasakit. It's the whole package of the lifestyle na sinasabi natin. Yung pangit nga yung diet, which is the junk food. Yung pangit nga yung activity, which is no exercise. At saka yung stress is mula nung bata ka pa, may stressful ka na dahil stress mo na ng parents mo. Lagi ka nagmamadali, lagi kang nagwo-worry, mga ganun yan. So, pabata ng pabata yung chronic diseases today. Ano ngayon ang maitutulong ng ikarma dito sa pagsugpo natin ng diabetes? Well, dalawang major mechanisms ang ginagamit natin dito sa ikarma, well documented na and proven through research at saka itong mga ginagawa natin testimonials today. Ang two powerful na mechanisms na present sa ikarma are the anti-oxidation and yung anti-inflammation. First of all, yung anti-oxidation na lagi ko sinasabi, yan yung nagpe-prevent ng kalawang sa katawan natin. Ibig sabihin yan, kasi through yung mga tinatawag ko free radicals na umiikot sa mga katawan natin, parang ito yung mga nakakasira ng mga organs ng body. So, ang ginagawa na ikarma is pinoprotektahan niya yung mga bawat ng cells ng body ng tao. Mga millions to billions of cells. And each cell is meron subject to daily damage. The more antioxidant that a person can consume, even the better the chances of less damage. Ganun yan. So, hindi lang yung sa dami na antioxidants na iniinom through yung mga pagkain na rich antioxidation, kung yung mga supplements na rich in antioxidation, hindi lang sa dami, kung hindi sa effectivity, sa power. Ikarma has been
documented to be one of the most potent antioxidants dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa top 10% na nga yan eh. Aside from yung antioxidation power ng Ikarma, meron siyang din yung anti-inflammatory activity. Okay? Kung sabihin natin nakalusot na nga yung damage, yung free radical, nasira niya yung isang cell o isang tissue o isang buong organ, katulad ng kidney o liver, nasira niya through free radical damage. Meron ng injury. So, ang ginagawa na Ikarma, aside from the protection dun sa mga remaining healthy cells, nagbibigay din siya ng anti-inflammation to help repair the damage na that was already done. So, yung dalawang property na antioxidation at saka anti-inflammatory contributes to the parang ating healing process and protection process na nabibigay ng Ikarma. Kaya, within a month's time to 1 year, nawawala yung mga chronic diseases. Malaki ang tulong siya. Yun. Paano po nadadamage nitong diabetes ang ating mga internal organs? Okay. Alam na natin ang primary sign or symptom ng diabetes is high blood sugar. High blood sugar is, ibig sabihin niyan, yung mataas ang sugar sa loob ng mga ugat natin. Okay? Para maintindihan nyo yung high blood sugar, ipahintulot ko yan tulad ko yan sabihin natin, kung ang sa loob ng ugat natin is tubig lang, ganon, malabnaw na walang problema ang pagdaloy ng dugo sa lahat ng lugar ng katawan natin. Parang bang very malabnaw, okay? Doon sa high blood sugar, ang nangyayari doon is high viscosity. Ang viscosity, ibig sabihin niyan, malapot na malapot ang dugo dahil sa sugar. Kung yung mga cooks dyan nagluluto, makikita nyo, alam nyo naman, pag dinadagdagan nyo ng asukal, o kaya yung mga harina na yan, lumalapot yung niluluto nyo. Okay. It's the same din sa dugo natin. Pag nadadagdagan ng asukal o blood sugar, nagiging malapot yun. Yung sugar na laging nandyan sa blood natin na hindi naman bumababa, hindi nagagamit ng katawan dahil sa yung slow metabolism or damage, hindi nagagamit yung sugar sa ugat natin. Pag yan hindi gumagalaw, sinisira niya yung pinupuntahan niya. Ang pinupuntahan ng dugong malapot, katulad ng utak. So, meron tayong yung brain injury, meron tayong heart injury, meron tayong kidney injury, at yung sinasabi nila, meron din tayong pancreatic injury. Yung pancreas, doon nanggagaling ang insulin na tumutulong sa pagsunog ng blood sugar. So kung yung main organ ng sa diabetes, yung pancreas, nasisira din yon, pangit din ang lumalabas na insulin. Minsan pangit ang insulin, minsan kulang ang insulin. So doon nadidevelop ang diabetes. So yung pinaka-cause ng diabetes is yung oxidative damage na pwede natin bawasan kung iinom kayo ng mga Ikarma to prevent further oxidation. Yan naman ang mechanism niyan. Okay. Tinatanong dito ani Francis Ballesteros, ang number natin dito. Ang number po natin dito ni si Dr. Glenn Soriano, ang kanya pong number ay 0916-672-6056. Yan, 0916-672-6056. Kung gusto mong magtanong, Francis Ballesteros, tumawag ka na lang sa 0968-677-7070 para kung ano man yung mga gusto mong itanong kay Dr. Glenn, kung anong nararamdaman mo, ay ready po siyang sumagot dyan. Para naman ma-share natin yung mga kaalaman, mga ituturo sa atin ni Dr. Glenn Soriano, kung ano man yung mga nararamdaman ninyo. No? 0968-677-7070.
Nanonood sa atin si Mr. Gerardo Lamsen. I understand, pasyente nyo po ito. Yes. Good morning, Jerry Lamsen, at salamat na nanonood at nakikinig ka rito. At si Jerry has been one of our long-time consumers of Ikarma, at sarili niya malaki daw ang tulong. May point din siya para nag-break din siya sa Ikarma, at yung dati niyang nararamdaman medyo sumisipa na naman, so kinontinue niya. So yan ang yan yung mga yan, yung clinical evidence natin, na clinical trials na sinasabi natin na ang Ikarma meron talaga siyang bisa. Ganon. Kung wala tayo yung mga testimonial sa mga taong yan para bang hindi natin masabi na meron talagang effectivity ang NARA. Over the past 3 years na marami na akong yung nire-recommend sa mga sakit, bumabalik talaga sila at positive ang results from the simple yung tinatawag natin na sipon, yung simple sipon lang, simple viral infections, all the way up to yung mga deadly diseases up to cancer. Nakakatulong ang Ikarma. Pero yun nga, lagi ko sinasabi, there's no magic. Walang magic dito sa mga gamutan ito. Sinasabi ko, as a professional, medical professional person, gagamot talaga ako. There's no magic dito sa mga treatment Yung chronic diseases requires chronic treatment Huwag nyo asahan na uminom kayo ng itong mga herbal products katulad na Ikarma for 1 day, for 1 week, or 1 month. Mawawala ang sakit ninyo. Matagal yan ang gamutan na yan. Okay? So nakakatulong ito sa long term, pero sa mga acute diseases, yung masakit ngayon, kung halimbawa extreme pain, alam mo yung Ikarma, huwag nyo asahan niya na mawawala ang pain nyo bukas. Yan yung kailangan talaga ng analgesic, yung mga powerful mga painkillers. Pero kung inom kayo ng Ikarma, mababawasan ng incidence, yung pagpabalik-balik ng sakit na yan hanggang sa hindi na talaga bumalik. Yun ang process ng mga long-term, mga prevention and herbal care. Marami naman tayong mga testimonials dito na sinasabi nila pag gamit nila ng Ikarma after 2 weeks ay bigla na lang bumababa ang kanilang mga blood sugar, o kaya yung mga nararamdaman nila ay parang nakakatulong na umiigi ang pakiramdam nila kung nung nag-take sila ng Ikarma. How come? Paano na nagiging ganun ang resulta nito, Doc? Yeah, well, kaya nga natin ginawa yung program na yan, the last within this past few months, actually almost 1 year, na pinainom natin ng mga diabetic, mga asthma, etc. ng Ikarma. Actually free nga ito, para magkaroon tayo ng testimony. Sabihin ng mga umiinom nito na talagang gumaling sila. Kung sabihin natin, hindi naman sila talagang gumaling sa gamot, kung hindi, meron talagang effect itong Ikarma. So, explanation talon, katulad ng sinabi ko kanina, yung effects ng Ikarma are 2 major yung anti-oxidation at saka anti-inflammatory. Within 8, actually, magi-start yan yung bisa ng Ikarma on day 1. Day 1 pa lang nagtatrabaho ng Ikarma. Ganun yun. Pero kung matindi yung damage, yung sakit, siyempre abutin na ng mga 2 weeks bago maramdaman ang effect na yun. Kaya sinasabi natin. So na-prove natin over the past few months to 1 year na dramatic ang effect ng Ikarma sa unang-una yung blood sugar. Okay? So after a 2-week period na pag-inom ng Ikarma tuloy-tuloy, bumabagsak talaga ang high blood sugar to the normal levels. Ganun yan Okay? So, yung isa din, yung asthma, after a 2-week period, nag-i-improve yung symptoms of asthma, yung hirap huminga, yung hindi nakakalakad ng malayo, at hindi nakaka-exercise at bawas sa activity. Yung mga asthma na patients na dumarating, umiinom ng Ikarma for at least 2 weeks, after 1 week pa lang actually, may feedback sila na nawala na yung symptoms of asthma, madali lang huminga, etc. At yung mga connected dyan sa mga symptoms na yan, yung ibig sabihin, yung sa diabetic may pagkihilo, mahinang kumilos, pati yung asthma, mahinang lumakad, gano'n. After 1 week pa lang, nararamdaman ng pasyente ang improvement ng kanilang condition. Yung sa asthma na naman, marami tayong pasyente dito na
in the beginning of yung trial, umakyat sila rito dito sa 4th floor pero tumitigil sa 2nd floor. Ganun yan. So after 2 weeks, dire-diretso na akyat nila up to the 4th floor. Yan ang sign ng improvement ng kanilang asthma. Hindi na inaatake. Isa pa yung mga dating yung joggers, yung bicycle riders, dati-dati tumigil sila dahil hindi na nila kaya. Bumabalik sa kanilang previous activity. So ang benefit ng bumabalik ka sa dati mo activity is makakagalaw ka uli, makaka-exercise ka uli, Yun. nakakaisip ka uli. So in general, general improvement of health yan. So iba yung mga connected symptoms, yung sa main diagnosis mo ng asthma or diabetes, nawawala na rin. So general health ang nangyayari dyan. Yun. Tulad ng pasyente niyong si Boots Uka. Oo. Ngayon nag-ano na siya, nagra-rides na siya, nagbabike na siya. Kung dati hindi siya makaakyat dito. Okay. Mahina ang kanyang puso. Ma-remember ko lang yun si Butch Uka. It's not a simple matter of yung hindi mataas ang sugar niya, hindi rin simple na asthma yan eh. Meron siyang another problem. Para bang borderline heart condition na kung hindi na agapan na itong ikarma, tuloy-tuloy yan magiging heart decision eh. Ang nangyayari kasi, yung parang merong konting inflammation sa body niya, pero parang poor ang metabolism niya. So, pag inom niya ng ikarma, bigla siya, para bang yung isang switch ng ilaw, in-on mo yung ilaw para makakita. Ganun ang nangyari sa kanya. Within a period of 1 month, overall in general, magandang pakiramdam niya. So previously, yan, isa pang biker din yan. Nagbabike siya. Tumigil. Tapos after yung trial niya ng ikarma, 1 week, unti-unting bumalik yung kanyang dating hobby ng biking. Ganon. So hanggang yan, ganon daw ang claim niya. Okay. Si Francis Balestero, sabi niya, may diabetes din daw siya. So kung kailangan mo magpakonsulta kay Dr. Glenn, punta ka na lang dito kada Sabado alas 7 ng umaga ay kung mayroon kang mga laboratory results dyan, dalhin mo rito at pag-aralan niya ni Dr. Glenn Soriano. Kung hindi mo siya madaanan dito, punta ka doon sa may office niya sa taas ng PS Bank, yung building na yon, pag-aari nila yon. So doon kayo pupunta, merong gate doon, pindutin nyo lang yung doorbell. So maasikaso kayo ni Dr. Glenn. Yes. Reminder ko lang dyan sa mga diabetic patients, diabetes is not a single organ disease. Diabetes is a multi-organ system disease. Ibig sabihin niya multi-organ, lahat sa mga chronic diabetic is lahat ng vital organs involved yan eh. Involved ang kidney, involved ang heart, involved ang pancreas, involved ang liver, involved ang utak. Ibig sabihin yan. Dahil sa widespread damage sa mga diabetics, matagalan din ang gamutin yan. Hindi yung bibili ka lang ng herbal product katulad ng ikarma at bukas magaling na kayo. Hindi yan. It takes discipline and patience. So, I'm willing to support yung mga diabetic patients. Ganon. Lalo kung meron tayong yung evidence, clinical proof na effective, madali rin kumuha ng mga ganito effects sa other herbal products, pero ito proven na ito. Ito binabangkitin natin dito is itong ikarma. Actually nagkaroon ito ng Philippine patent noong 1993. Sinasabi niya, Nara extract was approved for the use in the treatment of diabetes. Matagal na ito, yung patent. Ibig sabihin ng patent nito, ang ikarma lang ang meron siyang patent na gumamit ng Nara extract for yung tulong sa treatment of diabetes. Ang sinasabi ko lang is may patent ng ikarma. Pwedeng backyard din use. Kung meron kayong diabetes, kung marunong kayo magdurog-durog ng naratride sa likod ninyo, pwede nyo gawin din yan. Pero hindi nyo pwedeng gawin commercial yan dahil merong patent ang
ikarma sa Nara 3 extract. Okay. Ganun. So yung bark ng Nara, pwede na ilagay yun at Oo, makakakuha kayo ng yung mabisang tawag nito, yung ingredient from the Nara tree na mabisa din sa treatment ng chronic diseases katulad ng ikarma. Okay? Ang masasabi ko lang dahil yung very effective yung sa ikarma is meron talagang proseso yan na extraction ng ingredient. Actually, mga 3 months pa nga yan eh. Yung merong drying process, merong cooking process, merong yung process na yon actually medyo matagal. So, parang ginagawa yung shortcut to magic ninyo, kuha kayo ng bark sa likod ng bahay ninyo doon sa Nara tree, kung nilalagan nyo, there's no guarantee that you will get the same effect as yung ginagawa ng ikarma. Ganun yan. Okay, ang masasabi ko pa, kung yung Nara tree nandun sa harap ng bahay nyo, nasa tabi ng highway, nilalanghap din yung Nara tree, lahat ng pollution na galing sa sasakyan na dumadaan. So, pati yung pollution, makukuha nyo doon sa preparation nyo ng Nara extract. Ganun lang yan. So, tanong naman dito, paano kung low blood o mababa ang sugar mo, pwede ka rin daw bang mag-take ng ikarma? Yeah. Yes. Yan isang confusion sa mga listeners and users ng mga ikarma na yung the difference between low blood, high blood, anemia, gano'n yan eh. Okay? So, low blood pressure, high blood pressure is different from yung anemia. Akala ng iba talaga low blood anemia. Hindi naman correct yan eh. Kasi anemia pertains to the number of red cells and yung ingredients na sa loob ng red cells. Kasi kung anemic ka, pwede ka maging high blood din. Ibig sabihin, malabnaw yung dugo mo, pero may high blood ka. Ganun ang kanon eh. Kasi may mga pasyente na kasi, Doc, sabi nilang, may low blood ako, pero may high blood. No? Paano nangyayari yun? So, sabi ko, pakipadala nga yung lab result nyo sa akin para makita ko. So, nakita ko yung kanilang yung CBC, yung complete blood count is kulang yung pulang dugo. Ibig sabihin yan, yung dugo niya, baga, puro tubig. Walang red cells, walang white cells, yung tamang timpla. Kasi ang blood talaga may timpla yan. May platelets, may red cells, may white cells, etc. Tapos, dapat may porsyento ng dugo mo na puro pula. So, mayroon ding may sakit na TB pero mataas ang kanyang dugo. Oo, yun. May sakit ng TB, nasa lungs naman yon. Pero high blood dahil mataas yung pressure sa loob ng ugat nyon. So, ang cause ng high blood is yung vascular damage. Meron din component yung masyadong malakas yung piga ng puso. Merong cause na masyadong makitid yung mga ugat dahil sa mga bara-bara. Ganon yon. Meron pwede din hormonal ang cause ng high blood. So maraming causes ng hypertension. Kailangan matrace ng isang medical professional kung ano talaga ang cause. Pero sa pagtanda ng tao from 40 and above, merong high blood pressure na wala naman nakikitang cause. Ang tawag dyan, essential hypertension. Parang yan ang minamana-mana. Pero ako yung argument ko doon sa hereditary na sinasabi nilang high blood pressure, nakikita ko uli, inoobserbahan ko, in-interview ko, tinitingnan ko ang family lifestyle ng isang hypertensive. Ang family lifestyle ng isang hypertensive, malaki ang kinalaman dun sa mga ugali ng family mula nung grandparents pa hanggang sa present time. Ganun pa rin, puro lechon araw-araw kaya na high blood. Yun. Family traditions yan. LDL. LDL, ayan. Lechon dilitse paragi. Kaya alam nyo, mayroon pong naging kaso na isang asthmatic na tao ay bigla na lang natumba, namatay. Well, maraming mga multifactorial ang tawag ko dyan. Ang cause nun, yung isang asthmatic kay bigla ka ng, is it heart attack or stroke? From the beginning, yung difficulty of breathing, yung sinasabi nila asthma, hirap siyang huminga. Okay? So, ako, may tatanong ko doon sa kung buhay pa sana yun, dumating sa akin, marami yan, Doc, may asthma ako. Kalugar ko lang yun eh. Oh, Bigla na lang siyang Yan pala, yung asthma niya, for 5-10 years na asthma niya. In the course na yung asthma niya, nagkaroon siya ng heart
disease. Yun. Ang cause ng heart disease niya was yung long-standing asthma. Ganon. So, apektadong heart niya. So, ang nangyari doon, dahil sa, parang sabi niya, inasma siya na bumagsak na matay. Mhm. Well, pwede natin investigate yun. Pwede siya nagkaroon ng asthma, nahirapan ng puso, inatake, saka siya namatay. Pwede rin sabihin natin, may damage na nga yung puso niya. Pwede siyang inatake, Mhm. tapos nagka-asthma, saka namatay. So, hindi natin alam ang sequence na nangyari. So, maraming pwede without seeing So, the hindi evidence. ba yung na-arrest yung kanyang paghinga doon, nung parang naputol? Pwede nga yan eh. Kasi in a heart attack, hindi ka makahinga. Mhm. In an asthma attack, hindi ka rin makahinga. So, ano ang truth doon? Yung sa moment, yung point of yung incident, kung anong oras nangyari, kung kailan nangyari, kailangan nandun ka mismo, doktor, para makita mo kung ano talaga ang cause ng kanyang pagbagsak at bakit siya namatay. Pwede naman siyang inatake na asthma, hindi makahinga. Tapos nung bumagsak siya, hindi na siya na-revive kaagad, inatake naman din siya. So, maraming yung scenario ang pwede mangyari dyan. So, para hindi naman proper na mag-conclude tayo na isang tao namatay dahil sa asthma. Ganon. Kung ako ang tatanungin, wala dapat mamatay sa asthma. Ganon. Mhm. Kung meron taong namatay sa asthma, ay kung meron siyang doktor na nandiyan sa tabi niya, kung na malpractice na ang tawag ko dyan, hindi mo na manage yung asthma na properly. Ganon yan eh. Kasi doon sa training ko sa US, sa hospital, pagka merong pasyente dumating namatay sa emergency room na asthma, ay malpractice na yon. Mhm. Poor management. Hindi mo nagawa ang immediate na dapat mong gawin. So, delikado rin paano kung ikaw ay isang asthmatic at diabetic? May combination na gano'n eh. Oo, ay aggravating factors yun eh. Hmm. Malaking bagay yung body stress na trigger ng asthma. Ibig sabihin yan, kung mataas ang blood sugar mo, laging pagod ka, hindi ka makahinga, anxiety din, nagpapanik ka, nagkaroon ng asthma attack, yun ang dugtong na yan eh. Ganon. Ang mga asthmatic at saka diabetic, parehong triggering factors yan eh. Mhm. Okay. Magti-trigger ang asthma dahil mataas ang sugar mo. Mataas ang sugar mo, magti-trigger ng asthma, o asthma, magti-trigger ang stress levels mo, tataas ang cortisol, magiging hypertensive ka, o atakihin ka rin. Ang Okay. daming connection yan eh. Mhm. Pakinggan po natin ang testimonya ni Mr. Romeo Castro. Isa ring diabetic patient po ito, at malaman natin kung anong kanyang karamdaman at ano ang naitulong sa kanya ng ikarma. Kay Edwin, yung testimonials. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina. Yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina. Bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, ako sa labas sa ikarma, mga kasama ko dyan. Subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Puro. So ito, sinasabi ni Mr. Castro, mataas ang kanyang blood sugar. Pakinggan din natin si Lilibet Loro ng Cebu City, na kung saan ay
ginamot din ito ng ikarma, mataas ang kanyang blood sugar, hindi makatulog. Ikatabi-tabi na niya yung kanyang oxygen, Doc. Ha? So, pakinggan natin, Ka Edwin. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, nag-attend ako ng seminar, accounting. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, hindi na ako makahinga. Pumunta ako sa doktor, nagpa-check up. Sabi nila may TB daw ako, pero hindi naman ako makapahinga. Di, pumunta ako sa St. Vincent. Pag sabi sa St. Vincent, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Pumunta ako doon sa studio. Dito nalaman ko na mayroong ikarma. Tapos, binigyan ako ng sachet ng tea. Ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, yung gain ko sa timbang, 200. Tapos, ngayon, 105 na lang, 110. Merong kaibahan. Pero, okay lang kasi control naman ako sa water. Hindi naman ako isa lang tasa ang ininom ko. As usual, the same lang. Makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Diabetes. Oo. Yun nga, ito nga yung significant sa kanya, yung lifestyle niya, talagang hectic eh. Nagda-dialysis na. Mhm. So, ito isang point nito si Miss Loro, yung on dialysis na siya. Twice a week ang narinig ko. Twice a week siya nagda-dialysis. Okay. Pero nagko-consume dahil sa water restriction siya, ginagawa niya lang 1 cup of tea a day. Okay? Ang ginagawa niya. Yung blood sugar niya came from yung mataas na 168, bumaba na 145 within a 2-week period. Yan eh. Significant yan eh. So kung etong diagnosis ito, yung blood testing, minsan lang ginawa yan sa isang Sabado ginawa, okay? So may improvement niyan doon sa isang araw. Imagine kung araw-araw siya umiinom na ikarma, araw-araw yung blood sugar niya almost normal levels na. Kung yung system mo, yung hirap na hirap everyday with a high blood sugar, ngayon, nagbago lahat ng pakiramdam niya dahil na-maintain ng normal levels yung blood sugar niya. Okay? So, para nakatulong ang ikarma sa metabolism ng blood sugar niya, kung maganda metabolism ng blood sugar niya, marami mag-i-improve eh. Mas mataas yung energy level niya. Mas madali siya mag-recover sa mga side effects ng dialysis. At mas maganda yung tulog niya. So, ito yung evidence, testimonial na hindi lang sa bumababa ang blood sugar. Dahil sa bumababa ang blood sugar, nag-i-improve yung metabolism niya. Nagkakaroon ng mas magandang energy sa para sa gumalaw siya, ma-performance niya sa everyday activities okay? Okay. Dito So, naman sa yung explanation natin si Castro kanina. Si Mr. Castro naman 57, tanda niya, ito ang age nito, 57 years old 57 years old, yes. Ang binanggit niya rito, pumunta rito, nagpa-check up siya. Tandaan nyo, hindi kami clinic dito. Hindi ito medical clinic. Yung sinasabi niya na magpa-check up, simpleng-simple, dumating siya rito. At ginawa natin siya ng, wala naman tayong laboratory dito Simple na araw-araw na available, pwede kayong yung finger test na nabibili sa farmasya. Yung glucose monitor, gano'n. yung machine. random one. So, ang ginawa niya lang, hindi naman tayo licensed medical check-up facility dito Simple na, magagawa nyo araw-araw, bumili kayo kung talagang yung candidate kayo sa diabetic, bumili kayo ng glucose monitoring machine, which is mura lang naman para mag-check kayo na sarili nyo. So, nung na-check siya rito, nakita nga mataas siya. Ganon. So, yung sinasabi niyang check-up, hindi, pinatesting lang natin siya. Nakita natin, mataas ang blood sugar level niya.
So, 164. Nung after 2 weeks, ganun yan, bumalik siya, tinest na natin uli, normal na yung blood sugar level niya. Ito, random din ito. Hindi ko sinasabing araw ito normal. Pero sa pag-inom niya ng araw-araw ng Ikarma, araw-araw tumutulong yan sa pagbaba ng blood sugar to normal levels. Ganyan. So ngayon, ang explanation nan, kung araw-araw mataas ang blood sugar level mo, araw-araw may difference ang blood, apektado lahat ng performance ng katawan ng tao. Ako kung sa sasakyan, etong sasakyan nyo, hindi magandang takbo, is ang tawag nila dyan palyado. Ganon. So, may problema sa karburador mo, sa gasolina mo, o something sa kotse na hindi magandang takbo. Lagyan nyo ng linisin yung karburador, gaganda yung takbo. Ito nangyari kay Mr. Castro. Nag-check up siya, binigyan natin siya ng tune-up, gumanda yung performance ng body niya. Yun, nag-improve siya, lumakas siya, at in general, lumakas siya. So, yun ang nangyayari So, sa mga... nakapagpapasada na siya ngayon ng tricycle. So, itong dalawang testimonya ito, ang proof nito, in a 2-week period, may effect ng Ikarma sa una-una blood sugar. Kung mataas ang blood sugar niya, ibababa niya para makagalaw yung ibang parte ng katawan mo para maganda ang performance ng araw-araw. Okay. Nagtatanong si GC Migalion kung saan mabibili yung Ikarma. Punta ka na lang sa St. Joseph o kaya sa Mercury Drugstore. Meron tayong stock ngayon doon. Yes, Doc. marami. Okay. Kasi kaya order lang din natin ng yung major pharmacies niya. Malaki ang order ngayon sa St. Joseph at saka Mercury Drug. Kung sakaling wala din to, pwede din kayo mag-online, Shopee, Lazada, meron din. At last resort, pwede kayong pumunta dito sa bodega natin sa at pwede kayong bumili din doon. Doon sa harap ng St. John Cathedral. Parang maliit yung karatula mo doon, ka. Lagyan mo nga ng malaking doon. Doon na lang sa may bintana para Ikarma. May tanong dito si Pedro Siralde, si Pari Kanang, sabi niya, nakagat ka ako ng aso pero may anti-rabies injection yung aso o may siya. Sabi niya rito, 6 na araw na akong nakagat ng aso. So kailangan siguro magpa-injection din siya ng anti-rabies. Anti-tetanus. O saka anti-tetanus, dalawang injection 'yon, anti-tetanus saka anti-rabies. Sige. Well, ang point ko, emphasis ko dito sa dog bite o any animal bite o kaya yung puncture wound. Maski na injected 'yun ng anti-rabies yung Okay. aso, kailangan mo pa rin Well, ganito kasi yan yung a dog bite or any animal bite is a puncture wound. Yung sa ngipin na matalas pumasok sa balat, okay? Nag-cause siya ng parang ice pick na wound, ganun. Pumasok sa ilan ng balat. 3 bagay yan ang dapat intindihin. Yung rabies, isa, dahil sa aso. Tetanus, Dahil sa sugat. Sugat, okay? At ordinary infection. Ganun yan So 3 bagay yan Kung nakagat ka ng aso, ang primary concern is yung rabies. Kung meron ka ng anti-rabies vaccination, mabisa na yon o good for at least 1 year yun anti-rabies Ang before na intindihin mo yung anti-rabies sa vaccine, ang pinakamadaling gawin mo, obserbahan mo yung aso. Dapat yung asong nakakakagat ng tao, inoobserbahan niya Kung naulol yan, rabies yun. Kung hindi naulol yan, na-provoke, naapakan mo, nasipa mo, kaya ka kinagat, provoke yan kaya ka kinagat. So, dapat no problem yan. So, tanggalin mo yung rabies doon. Pangalawa, pag hindi gumaling yung sugat at hindi namatay aso, hindi naulol, at kasalanan mo talaga, pangalawa is yung tetanus. So, dapat may anti-tetanus kasi yung mga puncture wounds, ice pick, kagat, yung butas na nagsasara, yan nag-aalaga ng tetanus na yung mikrobyo. Pag tetanus, yan, blood poisoning na yan. Okay? So, simple lang din, anti-tetanus, wound cleaning, gano'n, yan ang mangyayari niyan, yung treatment niyan. So, kung sabihin natin, hindi rabies, hindi tetanus, other infection, gano'n, manakukulob.
So, antibiotic naman. May mga antibiotic, yung simple, napakamura, doxycycline, inumin mo, skin infections, yun ang mga yon. For 1 week, hindi gumaling. So, buhay pa ba yung aso talong? Naulol ba yung aso talong? Kung hindi, yan, di tetanus. Nag-anti-tetanus ka ba? Okay. Simple infection. So, sa brain may antibiotic, yun ang mga treatment na yun. Ayun. Tanong naman ni Doji Piumantes. Sabi niya, Dr. Glenn, pwede bang gawin twice a day yung ikarma? And then pag okay ka na, back to once a day. Oh, yes. Oh. Ako, kung sabihin ko Kailangan 3 times a day na yan para tuloy-tuloy mo na lang yan. ako kung hindi lang kinokontrol ko sa sarili ko, ibabankrupt ko na itong si Ikarma company nito. Kasi kung ako talaga iinom na ng capsule every day, isa nakaka-anim din akong capsule every day, ay iinom pa ako ng Ikarma tea. Yun. Okay? Sasabihin ko sa inyo, marami diyan akong pasyente na parabang paranoid din dito sa sakit nila. Iinom sila ng parabang laklak ng overdose na Ikarma. Wala namang overdose yan. Saka hindi naman ibig sabihin na kapag ka nag-tick ka, pagka magaling ka na, babalik ka ulit. Hindi, tuloy-tuloy mo na. Kaya nga, mayroon yung maintenance Ang proper consumption ng any herbal. Oo. Pero sinasabi ko, yung pinakamalakas na herbal, ito Ikarma. Ang proper ng pag-inom niya, kung meron kang karamdaman, kung meron kang sakit, ang maximum na sasabihin ko, 3 times a day with meals. 1 morning, tanghali at saka gabi. Sa akin, marami na nagagamot yan may mga paranoid dyan. Kailangan, gusto ko marami, sigurado. 2 capsules, 3 times, 6 na yun. Meron akong 10 capsules a day, iniinom nun. So, ano bang, wala naman nangyayaring masama sa mga umiinom ng marami. Ako, meron akong kaibigan, Dok, na may manok siyang panabong. Nilagyan niya ng Ikarma. palagay ko nanalo yung manok na yan kahit na saksak na sa... Pwede rin pala yun, ha? Yung pinakamahal na vitamina, pinapainom sa manok. Ganon. Herbal din ito. Alam mo, mga ibon, mga herbal na kumakain ng damo yan. Ang problema ng naratri, hindi naman makain ng manok. Hindi niya matuktok kasi matigas. Ngayon, dinuro mo na, binigay mo sa di lalong maganda pala. Ayun. So, maraming nakikinig na naman sa atin. Si Arix Carillo dyan sa Santa Maria, Pangasinan. Si Marlene Villamil. Si Manong Benjo Villano sa Calasiao. Dito si... happy birthday kay Ganda. Sabi niya, birthday ko ngayon. So, happy birthday. Si, Rachel Kilala. Ito rin, mayroon din siyang ino-offer na product sa akin. Pero nasa Ikarma na ako kasi na-prove ko talagang malaking tulong sa akin ng Ikarma. Ang masasabi ko lamang talaga sa Ikarma, ang pinaka-proper na pag-inom ng herbal, especially Ikarma, huwag nyo asahan within 1 month or 1 week, 1 day. Ang proper na consumption ng herbal products is everyday, consistent, long-term, kahit 1 week, para malamdaman nyo yan ang problema ng compliance Ang pasyente, pag uminom ka ng 1, 2, 3 araw na hindi ka gumaling, papalitan mo, ititigil mo. Hindi tama yan. Kailangan sundan nyo yung sinasabi ng doktor. Pag sinabi nyo antibiotic na 7 days, inumin nyo ng 7 days para mamatay yung kahit na yung ultimong isang bakterya, mamamatay siya. Kasi kung meron pang natirang isa, babalik uli yun. So, the same application dito sa herbal products. Katulad ng Ikarma, kailangan everyday continuous. Para kung may sakit, mawala yun at hindi bumalik. Kung walang sakit, magandang prevention para hindi kayo magkasakit. Yun, maintenance, kailangan Maintenance. yan. Sige. Si Wendell John Moreno, si Sir Napoleon ko, si Gerardo Lamsen, si Madam Jinky Alagadan, si Jane Jinky Alagadan, Marites Ramos. Sabi niya, good advice po yung naririnig daw sa kay Dr. Glenn Soriano. Thank you. Si Lynn Coronel, si Romeo Marinas, Jonas Samonte Lagera, si Miriam Dasig Bulataw, Gina Paras, and Jojo Bauson. Good morning. Okay, so
wala na po tayong sapat na oras, Doc. Kung mayroon pa kayong gustong iparating dyan, nakikinig pala si Randy Santisa at Jane Magsano. Kung mayroon na tayong mga pasyente ngayon, naghihintay sa inyo. Okay. So, ano po yung Ito mga... na naman, ano ba kaya? November 18 o next week, November 25, last Saturday of the month, ang next session natin. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa same topic ng diabetes kasi marami tayong pasyente. marami tayong kwan dito, mga katanungan tungkol sa mga padialysis, pero kulang na tayo sa oras. So, sa susunod na lang. Yes, hope to see you next week again, Saturday morning. So, thank you very much kay Dr. Glenn at yung mga pasyente natin. Kung siguro meron na rin doon sa clinic nyo, meron din dito. After that, sa Sabado ulit, magkakita-kita tayo. Happy weekend. Kasama namin sa technical side, si Ka Edwin Inong. Tansa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.